Amen. Amen. Hallelujah. Good evening, family. Ayan, if you are watching this video, you may have watched the recording of our live stream. Kasi po nagkaroon po tayo ng internet connectivity issues earlier. So, um, right now we will be watching a clip sa wala ng clip. Okay. So, ayan, we will be discussing the revealed teaching of Prophet Lovi, which titled Ruling Over Your Spirit. So, if you're watching this, comment lang kayo and share your highlights and your questions. Ayan. So we will continue our discussion kasi last 2 weeks ago we were able to discuss the first portion of the revealed video, and ngayong gabi we will also continue the discussion. Ayan. Amen. So dun sa mga nanggaling dun sa kaninang live na naputol, right? Ito yung continuation. So tuloy lang natin. Yung kung nasan tayo kanina is this, yung main point kasi and yung goal ng lesson, yung goal ng yung mga objective ng lesson tonight is na maintindihan natin kung paano natin i-rule yung spirit man, right? And maintindihan natin in practice paano siya gagawin, right? Yes. Dumiretso tayo kanina dun sa point na what we cannot identify, we cannot rule. Kasi kung ano yung bagay na hindi ka aware sa kanya, hindi ka nag-grow doon sa area na yon. So, the same way na katulad na ito, na-try kong explain kanina yung sa soul realm. Kung saan tayong areas sa soul na hirap, tapos hindi tayo aware doon, and yung example ko doon kanina is na imagine isa kang island man, islander. Tapos ikaw lang yung nakatira dun sa island, 'di ba? Yung in terms of yung holistic growth mo sa lahat ng areas ng life mo, 'di ba? Yung rate ng growth mo in comparison to, let's say for example, ikaw yung klase ng tao na napapaligiran ka ng maraming tao din na maraming experience, 'di ba? Mas mabilis yung rate ng growth nung isang person na napapaligiran ng maraming tao, kasi hindi lang sa maraming pwedeng magsalita, pero marami kasing experiences na pwedeng ma-share. True. So in comparison to dun sa isang person na nabubuhay sa isang island, 'di ba? Yung rate ng growth niya is only as much as kung ano yung magkakaroon siya ng interaction dun sa island or ng resistance dun sa ginagawa niya. So for example, ikaw yung klase ng island person na ikaw yung gumawa ng sarili mong bahay. Tapos, so ang imagination mo or yung itsura ng bahay mo is only as far as dun sa kung ano yung kaya mong i-imagine, right? Kasi hindi ka naman pwede mag-create ng something na hindi mo na-imagine, hindi mo nakikita. So dun sa pag-build ng house, sa pag-furnish ng house, sa design and everything else. Tapos even dun sa mga skills, sa pag-carpentry, lahat ng yon, 'di ba? Kumbaga makaka-learn ka on your own ng sarili mong way kasi mag-isa ka lang, 'di ba? And kung meron kang idea kung paano mo siya bubuuin, mabubuo mo siya, pero hindi siya necessarily yung the best way, or hindi siya necessarily yung in the most efficient, most excellent way na pwede mong gawin yung isang bagay. Whereas kapag ikaw yung isang klase na person na papaligiran ng maraming tao, tapos newbie ka sa carpentry, for example, or sa pagluto, tapos napapaligiran ka ng mga tao na maraming knowledge about sa lagari ng kahoy, sa pagdikit-dikit ng mga kahoy, kung paano magpuputol, mag-measure, magpapako, lahat ng yun, or pagluluto, diba? The more na mas aware ka, kasi merong knowledge na nasi-share. Yeah. Again, in comparison sa isang person na nasa island, kung ano lang yung aware siya
na ma-encounter niya dun sa island, yun lang yung pwede niyang i-engage. And pag nagkaroon ng resistance dun siya nagkakaroon ng growth. True. Kasi hindi ka magkakaroon ng growth unless ma-resist ka sa isang pag merong area. discomfort. Kasi hanggang sa yung situation mo, kaya niyang kumaga kinikater niya yung kung ano lang yung kaya mo, then yun lang yung level na comfort zone mo. Right? True. Pero once na magkaroon ng resistance, ibig sabihin, tumaas or meron kang na-venture na area dun sa expertise or dun sa realm na wala ka pa dun, pero na-encounter mo, nagkaroon ng resistance bigla, tapos biglang nag-pray ka, Lord, tulungan mo ako sa area na to, paano ko ba to gagawin? Tapos biglang, boom! Right? Na-expand ka, nagkaroon ka ng, diba? So, in the same way na ganun sa soul realm, right? Ganun din sa spiritual realm. Or in terms of kung paano ka nagiging mas aware sa spirit man. Kasi yung spirit man, nandito siya. Kasi we are spirits with a soul. And ang driver ng flesh or ng body is yung soul. Pero yung soul, yun yung kung ano yung most conscious ka of right now. Kasi nandun naglalaro yung mind mo, nandun yung character, lahat yun. Pero yung spirit man has always been there kahit nung hindi ka pa Christian. Nandun na yung spirit man. Kasi lahat ng create ni Lord in the beginning was we were all in the spirit. 'Di ba nga yung pinag-usapan natin kanina? And 'di ba? In the beginning God created. He said, ganito, let us make man. We're spirits. Tapos finorm niya yung flesh. I-finorm niya yung body with the dust of the earth. So merong body. Pero para magkaroon ng driver yung body, kasi yung spirit hindi naman niya i-drive yung body. 'Di ba? Yung driver ng body is and then he breathed and the man became a living soul. So ibig sabihin doon sa composition natin na yun, kung most aware ka of the soul, kasi doon ka sanay and doon ka nabuhay for a long time. Say for example, kunwari ako 30 years na akong conscious about sa soul ko. Ito nga yung yung parang pinaka-ironic pa doon. Pwede ka pa rin maging even stranger sa sarili mong soul. I think mas aware tayo sa flesh kaysa sa ating soul. Yun nga eh. Kasi napapansin mo yung mga tao na mas nagiging aware sa soul, sila na yung nag-aaral ng things ng soul. Yes. Pero the more na yung isang person is parang kumaga slave-driven lang sila ng flesh, then the more na ang aware lang sila na things of is yung things of the flesh. And yung soul nila, rather than driving the flesh, sila yung dinadrive ng flesh. True. So kung saan ka pinaka more aware, yun yung mas namamaster mo, o yun yung mas narurule mo. Yun yung key, yun yung principle. Right? Kung saan ka most aware of, yun yung mas narurule mo. So, dun sa case natin as spirit, diba, yung now becoming aware of the spirit, same circumstance din siya dun sa circumstance kung paano ka nagiging aware sa soul. Kung yung soul nag-grow dun sa constant siya nare-resist. Diba? Sa spirit, ganun din. Yung interactions ng spirit mo with God, and yung kung ano yung movement in the spirit na nadidiscern mo, kasi aware ka na dun sa presence ni God, dun mo rin natututunan yung spirit man mo. Kasi ikaw rin yung spirit man. Nakasuot siya sa'yo. Hindi siya parang separate person. Yeah. Na parang, ano mo yun? Nandito rin siya. Kaya nga, for example, diba yung sinasabi natin kanina, diba, ano yung parang sort of symptom or paano mo nalalaman na in the spirit ka? Isa sa mabinigay ko na example kanina is yung kapag nandun ka pag in the spirit ka, tapos, alam mo yun,
nandun tayo sa, let's say for example, nasa service tayo, and si Holy Spirit nag-move in the midst of yung congregation, everyone who is in the Spirit is connected in one place in the Spirit. And lahat ng kinakausap ni Holy Spirit who is working in the service or in the people, diba? Lahat sila nakaka-receive from the Holy Spirit. So pwede ka maging nasa service na pinapakinggan mo yung pastor, tapos naririnig mo yung gusto mong pakinggan, pero hindi mo narinig yung Spirit. Kasi hindi ka nag-engage or hindi ka nag-serve kay Lord using your Spirit. Kasi sinong makikipag-interact kay Holy Spirit? Yung Spirit mo. Si Holy Spirit, sabi ni Papalo, hindi siya magmo-move na hindi niya gagamitin yung Spirit natin. Yeah. So, kung ganun yung case, again, spirits tayo with a soul. It's just that mas aware tayo ngayon sa soul, and lalo na before, mas aware tayo sa flesh. Pero the more na kung ano yung mas aware ka of, yun yung niro-rule mo. So if eventually, nandun ka sa point na makita natin mamaya yung mga maraming things na pwede mong ma-start makita sa sarili mo that will make you become more aware of the spirit man, the more na na-engage mo yung mga things na yun, mas nagiging aware ka dun sa dimension nung spirit man mo. Kasi dun sa dimension yung interaction. I hope na it makes sense. Kasi, for example, kung in the spirit, paano ko kontrolin yung situation in the spirit? Say, for example, merong tao na may sakit sa harap ko. Ang sabi ni Lord Jesus, very simple, if you lay your hand on the sick will be healed. Naniniwala ako doon, may faith ako doon. May faith ako doon sa sinabi doon sa word ni Lord Jesus, and sabi niya na if I am carrying His Spirit, diba, we are one. And yung truth na yun is that, and ang truth dun is that it is His will that we are all healed, kasi healing is the children's bread. So if I lay my hand on the sick, then Jesus is going to heal. Amen? Pero kumaga knowledge, naging revelation knowledge na yun about dun sa gift na pwedeng previously wala ako, or ngayon nag-grow ako dun sa revelation na yun. So ngayon mas madali akong tawag nito, mas madali kong magamit yung gift. Kasi dun sa area na yun, mas aware ako dun sa truth about dun sa gift na yun. So, ibig sabihin, yun din yung dimension kung saan ako dinala ni Lord dun sa gift na yun. Nag-grow ako in the gift. Kasi complete yung gift. Binigay siya sa akin, pero nag-grow ako in my capacity, or in yung dimension ko in using the gift. So, for example, yung mga disciples na nagkaroon sila ng resistance, sabi nila, wow, Lord Jesus, sinabi namin na, may hinil kami, may kinast out kami mga devils, wow, they they're listening to our voice. Diba? Kinocommand namin sila, lumalabas sila, wow, even amazing. the demons obey us, parang yun. Diba? Tapos biglang nagkaroon sila ng person na bakit ganun? Itong demon na to hindi namin mapaalis. Anong itsura nun? Resistance. Ang itsura ng resistance is, for example, ako, sa case ko, personally usually, pag kunwari, parang related sa bones, tissues, muscles, yung sakit na isang person. Dahil na-heal ako doon, madali siya sa akin na i-heal. Pero pag let's say, yung ibang things, like parang medyo, ano yun? Parang hindi ko siya alam i-work spiritually. Kasi hindi ko siya alam, or like wala akong experience sa kanya. Diba? Pero hindi man dati, kahit hanggang recently, diba? Consistently, basta in the spirit ako, kahit hindi okay yung soul,
Yun yung ano ha, yun yung parang, Yeah, actually. kahit hindi okay yung soul and kahit yung mismo physical body mo may sakit ka. Pag nag-engage ka with and nag-serve ka using your spirit, ginamit mo yung spirit mo, and kasi yung gift is deposited sa spirit, pag ginamit mo yung spirit mo and you healed the sick, may heal siya. Pero kung saan ka mariresist, ibig sabihin hanggang dun yung dimension mo. Okay. So ano yung, so for example, katulad nun, lahat kinast out nila, lahat hinil nila, pero may isang hindi nila makast out. Anong sagot ni Lord Jesus? This one goes out by prayer and fasting. Yes. Tapos malalaman mo na hindi siya about dun sa prayer and fasting. Malalaman mo na yung sinasabi ni Lord Jesus dun is something else. Yeah. So ano yun? Ano yung revelation knowledge na necessary para maka-enter ka dun sa next na place? Diba? Yung revelation knowledge na necessary is para i-open up ka dun sa, or para i-expand yung capacity mo to dun sa greater use ng gift. So say for example, sa prophetic, ganun din. Say for example, hanggang dito lang yung nakikita ko. Pero anong sabi sa scripture? The more light na ma-accumulate mo, the farther you can see. So ibig sabihin, ang problem is na yung soul natin, hindi niya kayang i-translate or i-identify yung things of the spirit na na-capture nung spirit man. True. Exactly. Kaya nga pwede kang nagkaroon ng dream na sobrang deep. Tapos for days, hindi mo siya gets. Tapos biglang may prophet na, this is what it means. Tapos parang, Tapos ngayon, yung dream mo, perfect. Nung ginawa mo, nung inobey mo yung instruction ni Lord, successful ka. Ba't ganun? Yeah. Kasi hindi mo na intindihan or hindi mo na decipher. So, again, yung point ko kanina, hindi ka pwedeng Christian na nagdi-devour ng scripture, lang ng scripture na hindi lang sa walang experience, pero na walang na hindi yung engage mo is hindi ka pwedeng nag-consume ng scripture na hindi in the spirit yung pag-receive mo nung or na hindi mo siya ginagawa in the spirit. Kasi pwedeng yung flesh mo and yung soul mo kumakain siya ng words, kumakain siya nung letters na nandun sa nakasulat na sa papel. Pero yung spirit man mo na nagre-receive nung the word na rema na alive and active, diba? Yung nagre-receive ng solution, yung nagre-receive ng answer. Yeah. Right? So, even dun sa lahat ng areas na yun, mapapansin mo, yung mga things na parang, for example, ganito, naalala mo yung time na yung understanding mo about spiritual matters hanggang dito lang compared to dun sa nung nag-grow ka eventually, like after a few years of maybe listening to Papa Lo, listening and growing every Sunday, every Wednesday, Friday, di ba? Dun sa grind natin, weekly grind natin of receiving and growing and receiving and diba, hearing and accumulating light, diba, lahat ng 'yan. Eventually, pag kinompare mo yung sarili mo and yung dimension nung hanggang kung saan yung capacity mo to understand, even to carry yung complex or yung that which is simple pala rather na let's say hidden thing or mystery ni Lord. 'Di ba? Dati hindi mo siya kayang maintindihan, hindi mo siya kayang. Ngayon, nag-expand ka, in-expand yung capacity mo to carry. Kaya ngayon yung sinasabi ni Papa Lo kanina doon sa video na pinanood natin, ang problem is na hindi tayo nag-pray or hindi natin love si Lord or hindi wala tayong faith. No, ang problem is yung spirit man natin, wala siya ng capacity na i-carry yung and na makontrol yung result nung kung ano ba yung ina-ask natin from kay Lord. Kasi si Lord ibibigay niya yun ng buo. Kaso ikaw or tayo, paano natin siya i-receive? True.
paano mai-increase yung capacity to the point na kaya nating saluhin yung kung ano yung gustong ibigay sa atin ni Lord ng in full. Right? Yeah. So, yun nga. So, isa dun sa mga things na himay natin last week is yung isa dun sa mga things na kung paano tayo nagiging aware sa spirit natin is yung gifts. Yun nga. So, tinignan natin yung spiritual gifts. Na hindi lang yun yung pag sinabi mo spiritual gifts, nagpa-prophesy ka, na bigla ka nag-speaking in tongues. 'Di ba? Before, dun sa dati namin church, sasabihin nila na control your tongues. Diba? So, paano mo gagawin yun? Diba? pero, mali ba siya na term? Mali ba siya na saying? Actually, pag bago kang believer, sasabihin mo na parang, how can you tame the spirit? Diba? So, parang ang blasphemous nung dating. Parang pag sinabi mo na, control the gift, control the spirit. Parang, Dito. Diba? Pero ngayon, biglang nung nag-mature ka spiritually, sasabihin mo na, pag na-rule ko yung spirit, and ito yung isa dun sa mga na-establish natin na truths from last week. If you rule the spirit man, you control the gift. Oh, yeah. Kasi hindi si Holy Spirit yung nirurule mo, yung spirit man. Yeah. And yun yung Is reason given. kung bakit kailangan ni Holy Spirit yung spirit man mo. Kasi si Holy Spirit, hindi mo siya pwedeng i-rule. True. He rules. Pero yung spirit man natin, kung kanino nakadeposit yung gift. 'Di ba? Kapag na-rule mo yung spirit man, makokontrol mo yung gift. Yeah. So paano ni-rule yung spirit man doon sa areas ng gift? Pag nag-grow ka in your awareness of your spirit man and yung dimension ng kung paano ka na-activated doon sa gift or kung paano ka nagmo-move doon sa gift. 'Di ba? Yung creativity mo, yung kung saan ka nililid ni Lord, even na kung paano gagamitin yung gift na na binigay sa ni Lord, 'di ba? Dun sa areas kung sa kanya dadalhin, and He will give you instruction, and you will be resisted, and then you will receive breakthrough, and then you will, alam mo yun, become, and then you will increase. Andun yung area na, yun yung nandun ka na realm. Right? Kaya nga, hindi ka pwedeng, alam mo yun, let's say for example, nasa prophetic ka, tapos ipupush mo yung ibang ba. Pwede mo namang i-ask. Pwedeng, alam mo, I believe walang problem kay Lord na ibigay sa yung gift. Diba? Pero say for example, evangelist ka, hindi ka prophet, tapos pinapush mo na prophet ka. Diba? True. Sinong nagde-determine? According to the grace of the Lord Jesus given to us. Yung measure is yung measure na ibibigay sa atin. 'Di ba? Lahat ng gift is the expression of God and yung expression ng grace ni God. 'Di ba? Again, 'di ba last week in-establish natin ito na a gift is an expression of God himself. A gift is when God graces you with something that is exclusively His, na nagiging expression niya of Himself through you. So, ang nangyayari, pwede kang gamitin ni Lord and pwedeng nag-walk ka with the Lord using the gift kasi you are walking with the Lord. Controlling the Spirit man, therefore controlling the gift. So, kapag may pinakita sa iyo si Lord na what are you going to do in this situation, gagamitin mo yung gift. Whereas, doon sa taong hindi niya ni-rule yung spirit niya, hindi niya kaya control yung gift, pwedeng biglang naglalakad siya ng out of nowhere, bigla siyang ginamit ni Lord, tapos umayos yung situation. Anong difference? Diba? Yes, parehong doon sa both situations na yun, naayos yung, nagkaroon ng solution doon sa problem, pero ang difference is, yung isa, ginamit ni Lord. Pwedeng hindi siya aware or pwedeng aware siya. Pero yung isa, because he is walking with God, ginamit niya yung gift kasi controlled niya yung gift kasi control niya yung spirit man. And therefore, he is walking with God in maturity. Yeah. So alin tayo dun? The more na even na di-distinguish natin yung difference na pag may nangyari, bigla lang ba akong tapos oh wow, tapos amazed ka, tapos yung opportunities ng paggamit ng gift parang ang lalayo. Or
Ikaw yung dahil kaya mong gamitin yung gift or control mo yung inner man in that capacity. Inaalaw ka na ni Lord ngayon na mag-go through or na alam mo yun na dumating sa yung mga tao na kailangan ng alam mo yun? Even dun makikita mo eh. Say for example, nung nag-grow ka pa lang sa prophetic, naghahanap ka ng mga taong pa-prophesyin mo kasi True. pinagpa-practicean mo sila. Pero yung isang prophet, sa kanya lumalapit. Bakit? Yeah. Kasi control niya yung gift. Yes. He's Yes. walking with God. So hindi niya misrepresent si God. Whereas yung isang person na na biglang ginamit ni Lord, pwedeng ginamit niya tas ang ganda ng result ng time na yun. Pero hindi siya necessarily aware dun sa spirit man, hindi siya necessarily aware dun sa gift or na biglang yun pala yung gift niya or whatever. Diba? I hope that may make sense. Baka may gusto Yeah. kayong sabihin. Yeah, amen. And din, PJ, na-realize ko lang din na if you are not aware as well sa paano nag-ooperate yung soul mo, mahihirapan ka ding maging aware sa spirit mo. Kasi meron yung one time sa intercessors na nag-play kami ng parang music before, nung nag-pray na kami. Tapos for some reason, hindi ako mapakali sa music na pinlay. Pero okay naman siya. Pero something in me, I really believe that it's my spirit. Parang ini-impress sa akin na I have to click next the music. So, hindi ako mapakali sila. Parang nag-pray na tapos yung sa soul ko, nagsispeak yung soul ko na, hala, baka if in forward ko next yung music, baka sabihin nila na, bakit mo forward mo yung music, Ate Lars? Parang sa loob-loob ng soul ko, parang ayaw niyang makadistorbo or ganun. So, na-identify ko na, wait lang, parang soul ko yun na parang ayaw niyang i-forward. So, ginawa ko, finorward ko yung music. And then after nung prayer namin, doon ko na-confirm na naging sleepy pala yung feeling nila yung sa first song. Tapos nung finorward na next yung music, doon na sila parang na-set yung self nila to pray. So doon ko lang isa yun sa mga na-realize ko ba na kung hindi ka pala din aware paano nagwo-work yung paano nagre-react or paano nagwo-work yung soul mo, mahihirapan ka din palang mag-listen sa spirit mo. So kailangan ka din aware sa yun nga 'di ba yung sa verse na dividing the soul and the spirit. So you have to identify if it's your soul speaking or is it your spirit is speaking. So isa yun sa mga na-realize ko din na, and yun nga, we have to really learn to be more aware of our spirit, and it takes hindi lang siya practice, but it really takes a heart na mag-yield kay Lord every day for you to rule your spirit. So yun siya. And sinabi nga ni Papa Lo even sa later na mga na teaching niya, yung sa later niya na sinabi sa video na to, na if hindi daw refined yung soul, parang ano yung specific na sabi ni Papa Lo nun, na pag hindi daw refined yung soul, parang mahihirapan na mag-pass through yung voice ni Lord sa'yo. So yun siya. Yun yung mga na-realize ko din na if I'm not aware kung soul ko ba to o spirit ko to, mahirapan din akong maging aware sa spirit ko. So yun siya. Actually, dagdagan ko yun. Hindi lang siya dun sa kung paano ka yielded, gaano ka yielded. Kasi yung yieldedness, makikita natin siya mamaya kung paano siya nagpe-play out. Pero ang kailangan or ang necessary para sa soul is yung art of observation. Yes. Kasi remember, pansinin mo kung paano natin
tinignan yung comparison ng isang self-aware na soul, soulish man, Yeah. na aware siya dun sa things of the soul. So nag-grow siya dun sa things of the soul. Nag-grow siya, and pag binigyan natin ng pangalan, di ba? Nag-grow siya sa kanyang tawag nito, yung kanyang psychology. Nag-grow siya sa kanyang character. Sa character. Character. Even nag-grow siya dun sa kung paano niya, di ba? Sabi nga, sa natutunan natin, ang key para kontrolin yung soul or para makontrol yung soul is discipline. And pag nag-commit ka dun sa day in, day out na discipline, kahit walang motivation, basta merong, kahit nga minsan because I have to do it, tas gagawin mo lang. Tapos everyday hanggang magiging, kasi para siyang part na siya. parang pwede mong i-trick yung system kasi may kasamang doing. So may kasamang forming a habit. So yung let's say 21 days to form a habit, you doing the same thing, disciplining your soul, after 21 days, ano na siya eh. Parang kumbaga may combination na nung pathways na nag-create. Yes. Makes sense, 'di ba? May neural pathways, may connection yung discipline of the soul and yung 'di ba yung ruling over your flesh. 'Di ba? Kasi na-subdue mo siya kahit walang motivation, kahit ayaw mo nang gawin, kahit no. Do it. Yeah. 'Di ba? Just do it. So discipline overrides hacks, parang ganyan. Yung kumbaga yung messy, yung pagiging messy nung system ng soul. If even I'm saying it with the right words, diba? I hope na nag-make sense sa'yo. Diba? And yung mga things ng flesh, diba? Discipline. Pero mapapansin mo na dahil dun sa discipline, natututo ka rin na mag-observe, and dun sa observation nakikita mo yung even more, tapos nag-grow ka even more. 'Di ba? Ano yung key ng isang ano ba yung tawag sa ano mo? Na isang psychologist or na isang psychiatrist? 'Di ba? Iba yung psychiatrist, iba yung psychologist. Sige. Clinical? Kahit ano, 'di ba? Ano ba yung key nyo, 'di ba, dun sa field nyo? 'Di ba? It's observation. Yeah. 'Di ba na ma-observe mo yung behavior na isa, bakit? Yes. And ano yung nag-cause nun? 'Di ba? Tapos yung buong realm na yan ng let's say na psychology in general na tinatackle nyo, merong mga established na principles and let's say tama ba yung may laws na ba or may mga nakaset na parang ito na yan identified as is na parang kahit di mo aminin, kahit di mo i-admit, pag may na-trigger na ganyan, alam yun mo. na siya. Kasi So, na-observe mo. Yeah. Kasi based din siya sa research and Na researches. may cycle. Yeah. So based on observation, merong pwede mong i-predict ng tama yung cycle nung isang person kasi aral siya and observed by observation, alam mo kung ano yung nagtitik dun sa isang person. Ganun din sa spirit. So again, wow. paano ka mas naging aware? So dun muna tayo sa how do you become more aware of your spirit man? Number 1, yung gifts. Okay? Number 1, yung gifts. The more na naiintindihan natin, kaya nga doon nag-umpisa si Papa Lo eh. Sabi niya, dapat ikaw nakaka-benefit ka dun sa gift. Kasi meron kang binigay na gift na deposited sa spirit man mo. So, ibig sabihin, pag ginagamit mo yung spirit man mo, ginagamit mo yung gift. Diba? So, dahil, pansinin niyo, diba? Pag let's say, nung time na may pinag-pray ka tas na-heal, nag-change persona ka ba bigla para kang bipolar? Hindi naman, di ba? Walang nag-take over dun sa soul. Yeah. True. I hope na nag-make sense. Hindi ka naman biglang, biglang totally different changed person. Hindi. Kasi ikaw din yung spirit eh.
So kumbaga, pumasok ka lang dun sa awareness and kumbaga, sinuot mo lang yung the inner man, mas naging aware lang sa yung the spirit, and pumasok ka dun sa reality ng the spirit, kaya nag-navigate ka ngayon in the spirit, kaya nag-perform or nag-service ka ngayon in the spirit using the gift. Yeah. So, yun yung key. Hindi tayo gifted as if yung gift nasa soul. No. Kaya nga, kahit anong nafe-feel, kahit nga parang may feelings ka pa dyan eh. Nagiging blurry lang siya kapag hindi ayos yung emotions part. Yes. Very blurry. Pero ang isang person na pumasok, spirit man, I mean, nag-engage in the spirit, mapapansin mo biglang clear yung thought. Mapansin mo biglang meron kang level of awareness and knowledge and understanding na whereas pag hindi ka in the spirit, biglang parang hindi ka aware sa kanya sa mga bagay-bagay. Kasi nga, ano siya eh, kumbaga parang plane of, ang hirap na bigyan ng words na parang ano. Anyway. Kailangan sober din ng mind. Kaya nga, ang requirement is a sober mind. Amen. Yeah. Kasi kapag hindi sober yung mind, yung sinasabi ni Papa Lo kanina, kapag hindi kayang i-discern, hindi kaya discern, kaya hindi kayang i-translate or maintindihan ng soul yung ginagawa ng spirit, hindi niya kayang i-translate, hindi niya kayang i-pull yung answer from the spirit. Hindi niya kayang makipag-communicate with the spirit man to receive the answer. Right? So, yan. So, yun yung pangalawang become aware of the soul. Diba? Yeah. Yung isa, become aware of the gifts. Pangalawa, become aware of your soul. Diba? So ano pa yung mga pinakita sa atin yung Papa Lo? So again, bakit natin, kung biglang kakatune in mo lang, diba, bakit natin tinignan yung dalawang yun, and may mga titignan pa tayo? Kasi yun yung mga things na pag naging aware ka dun sa mga things na yun, that is in the spirit, diba? Mas magiging aware ka of your spirit man. And the more na aware ka sa spirit man, then you can rule your spirit man. Yeah. Amen? Amen. So, mas clear yung topic natin so far? Yes. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes. Okay. Right. So, yung next thing, di ba, na pinag-usapan natin last week, konting review lang para meron tayong ma-set up na foundation pa rin sa mga other things. Di ba? Pag-build natin mamaya. To protect the spirit is to rule it. Di ba? Ang isang person na ruled niya yung spirit man niya protects the spirit. Kasi a spirit man na hindi protected or an inner man na hindi protected, di ba, is at risk of being defiled, or yung person na yun is without protection. Diba? Yung person himself is at risk of being without protection, kasi to be protected is to be in the spirit or is to rule the spirit man. Diba? So okay tayo din sa ano niyan, dinadaanan lang natin ng konti para ano. Right? A defiled spirit, naintindihan natin to from 2 weeks ago, diba, na a defiled spirit, para mas padaliin natin yung definition, is a kind of spirit that cannot repent and cannot find his way back to God. If I'm gonna put my own words, diba? Put it in my own words, diba? Paano natin siya naintindihan? So, hindi pwedeng ganun. Kaya nga, diba, kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ang isang, diba, may binanggit si Papa Lo na shinare ko sa inyo last week ba yun? Sabi niya na yung scripture daw na for he did not give us a spirit of fear but he gave us a spirit of love, power, and a sound of mind. Diba? Yung a spirit with yung pinag-uusapan daw dun sa verse na yun, yung a spirit of love, power, and a sound mind, hindi siya nagre-refer kay Holy Spirit. So another key natin tonight is na yung verse na yun is not referring to the Holy Spirit, it's referring to your inner man, yung renewed man. Amen. A renewed man is a man of love, power, and sound mind.
Amen. So yes, may mind din sa spirit man. Kaya nga, let this mind who that is in Christ be in you. Kanino? Spirit man. Akala ko talaga noon yung sabi na let this mind be in you is be in your soul. Hindi. Yeah. Kaya nga, noon. di ba, yun nga, kaya nga, di ba, pwede kang nasa sarili mong understanding. Pero kapag binitawan mo yun, tapos pumasok ka sa spirit, meron kang level of awareness and knowledge na parang it seems like nandun lang siya. True. Tapos pag bumaba ka na naman, parang hindi mo na naman get yung mga bagay-bagay. Pero the more na meditate mo, yung truths that are revealed, ano nangyari sa soul, natatransform siya to conform, not dun sa world, pero to conform na dun sa pattern of thinking na revealed Amen. in heaven. Revealed sa atin by the mind of Christ that is heaven's mindset. Amen. Right? So again, clear. Diba? Clear sa atin na kaya nga ang nangyari kapag defiled daw yung spirit man is na, pansinin mo, walang power, walang love, walang sound mind. Nagkakaroon ng confusion dun sa part ng where anak pa ba ako ni Lord or parang hirap na bumalik kay Lord or parang hindi ka na aware dun sa mga nagawa mo. Diba? Yeah. So, pero ano nangyari? Pag ni-renew ni Lord yung spirit natin, ano nangyari? A renewed spirit. Diba? A broken spirit, God renews. He is close to the brokenhearted. Who is, diba, ano yun? Hindi crushed in spirit. Ano yun? Broken spirit. Diba? A broken Broken and spirit contrite and a heart. contrite heart. Diba? God does not resist. Yes. Diba? So, ang key natin doon is na constantly, diba, we learn and we alam mo yun, parang i-present natin yung sarili natin broken in spirit before the Lord with a contrite heart before the Lord. Diba? And He renews us. Amen. Amen. So, right? Ruling your spirit helps you to control the spiritual world. Ruling your spirit helps you to navigate the spiritual world. Knowing your spirit helps you to identify the movements of the spirit. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung pinag-uusapan natin. Diba? Controlling the spiritual world, hindi mo siya kayang gawin with your soul. Kaya mo siyang gawin with your spirit man. Kasi yung spirit man mo yung nandun sa realm na yun. Amen. So, kung ano yung pinaka depth nung kung ano yung possibilities is as far as kung ano na yung experience spiritually ng mga fathers natin in the faith na makikita natin as our examples. So, I can give my own example, you can have your own example. Pero pag tinignan natin yung example, let's say for example ni Papa Lo, 'di ba? How he controls things in the spiritual world. 'Di ba? Paano walang demon na nakapag-resist pag kinuman niya lumalabas. Bakit? Remember, sasabihin niya palagi, I know who I am, you know who I am. Ano yun? Bitaw. Control in the spirit realm. Kasi if legalities yung transaction sa spiritual realm and ang nagmamatter is yung not just who you are but kung sino yung backing mo. Who do you belong to? Then, ang ganda naman nun. Diba? Who do you belong to? Then, walang makaresist sa'yo in the spirit. Yeah. Amen. So, I hope that makes sense. So, nandun din yung controlling the spiritual world. Andun din yung let's say, for example, making miracles, creating things, casting devils, healing the sick, raising the dead. Yun yung parang, let's say, parang horizon nung what it means to control the spiritual world. Even yung other spiritual things na pwede na, say for example, yung sinasabi, tinuturo nga ni Papa Lo na no, we are not astral projecting. We are in the spirit in another place. Na paano sinabi ni Apostle Paul na chained up siya dito pero I am with you in the spirit
And when I was with you in the spirit, we did this. Uy. Pero, Yeah. Nag-iiba yung pananaw mo na, oh my gosh, hindi pala what I think it is yung sinasabi niya. True. so, di ba, it's endless. Kasi nandun lang siya dun sa how far things have been revealed and kung hanggang saan nakapush yung tayo spiritually in really knowing the things of God and actually engaging spiritual world, engaging the spiritual world. Yeah. Amen. Amen. So, yun yung limitless na possibilities when it comes to dito sa point na to. Diba? Navigating the spiritual world, same thing. Paano mo mananavigate yung world na hindi ka aware dun sa driver mo dun sa world na yun? Which is, who is your inner man? Diba? Knowing your spirit helps you to identify the movement in the spirit or movements in the spirit. Diba? Say for example, diba? Pray ka ng pray. Lord, we need a move. We need your move. Tapos wala. Hinihintay mo siya sa physical, wala. Diba? Hinihintay mong may rushing wind and lightning and thunder. Tapos nakidlatan ka, no? Joke lang. pero, ayun nga, diba? Hindi mo pwedeng hintayin si God sa physical world. True. Yes. Kasi, diba, remember, I think parang narinig natin ito kay Papa or na-discuss na natin ito before, na kapag umabot na sa point na hanggang pumasok na si Lord sa physical world para lang halughugin ka, ibig sabihin, hindi mo na talaga siya naririnig. Yeah. Oo. Spiritually. Oo. Like, parang, huy. Ginamit ko na Gising. yung physical. Thank you. Vision yun eh. Sa vision siya nun eh. Oh, may question dito. Ay, may question dyan? Asan? Ay. Sa mga manonood ba? Ay, hindi. Ay. Yung small cloud oo. ba? Yung hindi nag-rain sa Indication Israel for ano. Tapos sinabihan ni Elijah yung king na Hindi. Nauulan. Sign yun eh. Sign yun eh. So, kumbaga, ang titignan mo dun is, yes, nakita nila yung small cloud, pero paano niyang na-identify na dun sa small cloud, yun yung sign nung the move. Spirit pa rin. Kumbaga, nandun si Elijah dun sa spirit niya na, oh, eto na si Lord. May sign lang na parang nag-signal na ito na yun, dadating na. Huwag kang maghintay ng malaking Kasi ito pa rin yung sign. thing, 'di ba? Si Elijah hindi siya naghihintay ng sign na magsasabi sa kanya na dadating na yung ulan. Hindi, alam na niya na uulan eh. Siguro para din dun sa servant ba yun? Para dun sa na makita niya din for himself. Alam na niya kasi na uulan, nag-usap na sila ni Lord eh. So hindi na siya parang naghihintay si Elijah ng physical Yeah. Even yung battle doon sa Mount Carmel na nag-consume si Lord ng offering via fire. 'Di ba? Yung engage na yun is spiritual. Hindi naman siya naghintay lang kay Lord. Lord, nandiyan ka ba? No. Oo. He knew kaya niya speak forth kasi nag-uusap na sila ni Lord. So yung signal or yung sign na ito na is yung cloud na nag-activate. So yun nga yung yun nga yung the more na aware ka of spiritual matters and aware ka of your spirit man, the more na aware ka how to see, how to navigate, how to observe spiritual matters.
So kapag may nangyari na ganun, tas may sinasabi si Lord na, and you shall see this as your sign. Diba? Pero anong in-establish? Hindi, yung ano ba, yung mismong act ba ni Lord is nandun sa sign o yung sign tinuturo ko lang sa yun na ito na yung gagawin ni Lord. 'Di ba? Ang nangyari is na tinuturo lang niya kung ano yung gagawin ni Lord. Para lang siyang sign, signal. Yeah. Na ayan na, dito na pala tayo liliko. Kasi naka-establish na liliko talaga tayo dito sa area na Amen. parang ganun ba? I hope na Amen. nag-make sense. Amen. Parang yun lang din yung nangyari sa atin as a church, di ba? No. Parking, wala nang park. Yeah, parang in the beginning parang pero grabe si Lord. Alam mo, ito pa nga eh. Alam mo yung pag sinabing open door, most of the time kasi sasabihin natin na parang, nag-open si Lord ng door. Ibig sabihin may opportunity na nag-open up sa'yo. Diba? Pero spiritually, paano mo masisense yun even before may nangyari sa harap mo? Remember yung tinuturo ko, yung sinishare ko sa'yo last time, na may mga times na spiritually masisense mo kapag naka-close pa yung doors. Tapos kapag naka-open na, parang biglang yung lahat ng bagay, biglang parang try niyang i-shoot yung lahat ng sarili niya. It will work together. Yeah. Tapos biglang mag-go. Yung lahat ng circumstance Yeah. na nagpo-point dun sa... So lahat ng way of saying natin na yun na scripture is our way to understand. Pero yung spiritual sense, yung sensing na ito na parang hindi mo ma-explain pero parang bumakas yung door, let's go, let's jump right in. Tapos ayun na. Wala akong pera pero the Lord said, and then boom, and then He provided. 'Di ba? Nakapasok ka ba kasi nag-provide siya o kasi sinabi ni Lord pasok ka? Sinabi na. Yeah, kasi kahit hindi mo siya nakikita muna in the physical, parang alam mo na In the spirit, alam mo. Alam mo na yes, Lord. So pag aware ka doon, aware ka sa spirit man mo. Yun yung understanding spiritual movement, navigation. I hope that makes sense. Wow. Amen. Kamusta bro? Amen. Okay ka lang? Right. Kapag may question, ano lang ha, alam ko hindi tayo live ngayon pero kung may question dito sa Yeah. tanong lang. Parang si Nikki kanina nagtanong, 'di ba? So wag lang kayo mahiya magtanong. Alright. Right. Kamusta? Okay tayo doon? Baka may gusto pa kayong sabihin about dun. Amen. Okay, sige. Amen. Tuloy tayo para maka-cover pa tayo ng mas maraming things. Diba? The stronger your inner man is, the better you control the inner man. So ito pa isa pa nating key. Diba? The stronger your inner man is, the better you can control it. Bakit? Kasi the stronger the inner man is, the more na mas malakas siya within you. So ibig sabihin, the more na mas it can rule. siya. Yes. Parang alam mo yung pag mas malakas yung flesh, tapos mahina yung spirit, syempre mas nandun ka sa flesh. Pero kapag mas malakas yung spirit, syempre nandun ka sa spirit. So kapag nasa spirit ka na, tapos alam mo yun, nag-dominate na yung, or parang kumaga ano ba yung tamang word? Swinallow up ka na nung inner man. Diba? Kasi, di ba, remember, pinag-usapan natin. Or sinabi ni Papa Lo, nung naglalakad daw si Peter sa tubig. Ay, bitaw. Ano yun? Ano yung nangyayari nung time na yun? Swallowed up siya in the spirit. The spirit dish out. Changed siya or transfigured. I dare say or use the word. Ano yun? Kasi swallowed up siya in the spirit, spiritually. So, nandun siya sa spirit more than he's in the flesh. Ibig sabihin, iniwan na niya yung flesh nung time na yun. Pero nung nakita daw niya yung waves, ano nangyari? Naalala niya yung flesh. So, natakot yung soul. So, kaya nga, di ba? Ito parang connecting the dots lang. Kaya pala, very key sa atin yung scripture na sinabi ni Lord na I did not give you a spirit of fear. Remember nung time nung nakita ni Peter yung wave
naging aware siya of the physical world, ano nangyari sa kanya? Nakatakot siya. Fear is not your Yeah. portion. Amen. Amen. Diba? Anyone who is riding in the Spirit or is walking in the Spirit, walking in the Spirit, diba? Free siya from fear. Bakit? Kasi perfected siya in love. So ibig sabihin instructed siya and proven yung power ni Lord sa life niya. So yung faith niya nakarest dun sa power. So go siya. Wala siyang hinihintay na parang, Lord, gagawin mo ba? Hindi. Yeah. Kilala niya si God. Kaya nga siya walking with God Yes. kasi in the Spirit siya. So I hope na itong mga things na to na kino-cover natin ng mga grounds, the more na mas nagiging aware tayo na ito yung nandito, meron ako nito. Kumaga na mas nagiging aware ka na ito yung mga bagay-bagay. Tapos parang, ito pala yung the spirit man ko. Diba? So yun yung goal. Na maging more aware tayo of the spirit man so that we can identify our spirit man. Amen. Amen. So, yun nga, the stronger, ito isang key. Ulitin ko lang kasi ang ganda nito. Parang na to eh. Parang may dito eh. Parang may hack dito eh. Pwede mo tong sabayan ng discipline eh. Kasi 'di ba, again, anong kailangan mo para lumakas yung spirit man? Meditation. 'Di ba? Receiving the word, accumulating light, prayer. 'Di ba? Yung mga very specific na mga things na tinuro na sa atin ni Papa Lou that makes the spirit man stronger. Pwede mo siyang dagdagan kasi merong kasabay na act. So pwede mo dagdagan ng discipline. So nag-grow. Kaya nga may mga, eto lang the more na iniisip ko tong teaching na to, the more na na-realize ko na bakit may mga Christians na hindi sila very aware or knowledgeable sa things of the Spirit, pero pag ginagawa nila yung the usual reading the Bible, prayer, discipline, nag-grow sila spiritually kahit di sila aware fully of the spiritual things and yung extent ng the things of the Spirit, like the prophetic or healing or casting out devils. Diba bakit ganun? Is kasi kung mga tama yung practice, kulang lang sa awareness. Lagi. Kaya nga, maabot sa point na bigla mag-hunger ka para sa, parang kulang na yung kinakain ko. Ano ba to? Tapos dumar na, diba? May encounter ka na mga, hindi nila alam, very prophetic na mga people sila. Tapos hindi sila aware. Hindi sila aware. True. Or graced lang talaga sila sa area na yun. Regardless, the stronger the inner man. So, ito, paano mo malaman na strong yung inner man mo? Diba? Tinuturo na siya sa atin. And ito, hindi ko na gustong parang sobrang explain pa kasi, di ba, nadadaanan na natin to, di ba? Pero how you know one of the things is na, di ba, kayang i-carry ng spirit man mo yung burden ng naman. Yung the soul. Di ba? So strong yung inner man. Right? The Holy Spirit does not work independent of your spirit. So, key na knowledge yan para sa atin to understand. The Holy Spirit will not work independent of our spirit. Hindi siya mag-move lang na parang biglang, wala, yun na. Hindi rin siya parang biglang kukontrolin na lang niya tayo. Kaya nga hindi tayo parang biglang mawala sa unconscious. Tapos parang, unconscious ka ng kinokontrol. Hindi. Hindi ka niya pinopossess that way. Diba? Diba? Dito na yung yielding na sinasabi mo kanina. Ang nangyayari is, when the Holy Spirit begins to use your spirit, diba? He interacts with the spirit man. We then learn to yield the soul and the body to the service of the spirit man. Yun.
So kaya natin kayang sabihin na we are serving God using our spirit kasi we are now. And ito nga yung thing 'di ba? Sabi sa scripture, sorry medyo ko ng konti Puposition ako ng konti kasi medyo pag 'di ba ang sabi sa scripture 'di ba? Hey, don't you know that the temple of the Holy Spirit is your body. Your body is the temple of the Holy Spirit. Ano ibig sabihin nun? Diba? So, paano siya nangyayari na ganun? If, okay, gets the candlestick of the Lord is the spirit man. And yung fire, yung light na nandun sa candle is the Holy Spirit. So the Holy Spirit and the candlestick of God is the spirit of man. So wala tayong problema dun. The Holy Spirit uses our spirit. Everything that comes from God is deposited in the spirit man. If we use the spirit man and yung soul natin learns to diba? We learn to be in the spirit. Diba? We use the spirit. Pero ano nangyari ngayon? Sabi nga, when we learn to use the spirit or when the spirit begins to use our spirit, we learn to yield our soul and then our body. So ano nangyayari? Yung soul na hindi accustomed dun sa things of the spirit na na-renew then can yield. And translate yung language in the spirit so that magkaroon siya ng way to express it in the soul and understand it in the soul. Yeah. So ngayon, pag may understanding na yung soul, ano nangyari? I-drive niya yung body and i-yield niya yung body to do. Kasi walang will of God na magka-come to pass ng puro spirit lang. Kaya nga niya kailangan ng body. Yeah. Kaya nga nung sinabi niya na did you, diba, you fed me. How? It's when you found your neighbor hungry and you fed me. When you found your neighbor naked, you clothed me. Diba? Kasi yung will ni God is fulfilled pag may action kasi yung spirit ni God who used your spirit, diba, understood the things of God and yung soul na renew to think in the likeness of the spirit, drive yung body to then now become the temple. Yung dinadrive ni Holy Spirit na body to do God's work here on earth. Kasi siya pa rin yung siya pa rin yung gumagawa ng work. Kaya nga ginagamit niya yung spirit man. So, ganun siya nangyayari. Wow. So, yes, our body is the temple of the Holy Spirit. Not in a general sense. Yeah. It happens when we begin to yield the body to the soul. And the soul yields to the spirit. Yeah. When all the other members are yielded for the service of the spirit. Amen. Wow. Kasi That makes sense? diba dati pag sinabing your body is the temple of the spirit, parang wag ka magpatattoo, wag ka diba ganun yung parang original, parang former understanding natin, pero ngayon nagiging clear na. Wow, thank you Lord. Amen. Kasi, diba, alam natin na yung ito, hindi na to parang wala, madidestroy na tong flesh eh. Yeah. Hindi na siya parang biglang gagaling pa at magiging kaya nga bibigyan tayo ng bago, di ba? Yes. Amen. So, hindi ko sinasabing magpatato na kayong lahat. Diba, hindi naman siya nasa Abusuhin sa niyo iyo yung body niyo. Oo, hindi siya ganun, di ba? Or naabusuhin mo. Pero kaya nga all the more, ingatan mo.
Kasi sino magfulfill ng work dito sa earth kung wala ka ng body na dinadrive? Pwede kang nagre-receive ng visions pero baldado ka, walang, alam mo yun, like, parang, Yeah. if you think about it. Yes. So, wala rin. Pwede kang magbigay ng instruction, eto, anak, gawin mo to. Be my hands and feet. Like, alam mo yun, pwede naman. Pero, pero ikaw yung nag-perform or ikaw yung in service of God. Diba? So, ingatan daw natin yung katawan natin. Yes. Amen. Uy, ingatan mo daw. Para maging in service pa siya sa spirit. Amen. Amen. Diba? Kaya nga, alam mo, ang ganda lang kasi habang pinag-aaralan natin to, yung mga questions na, bakit ikaw may sakit pero may pinag-pray ka, nahihil, diba? Bakit ikaw mismo may sakit, nangihil ka? Diba? Lahat ng yun, parang simple. Parang, ngayon, parang pag may understanding ka, parang, kasi ganito yun. Okay. Yeah. Parang, hindi na siya parang contradicting ngayon kasi naiintindihan mo na yung the in-betweens. Anyway, yun nga. So, ito, another big thing. Ano na yung importance ngayon ng using the Spirit, man? Number 1, we serve God using our spirit. Ito na yung parang pinaka-favorite ko na points dito sa topic na to overall. We serve God using our spirit. Pwede ka daw maging man of God na punong-puno ng heart. Na punong-puno ng, I love you, Lord. Pero lahat ng service mo invalid kasi hindi siya in the spirit. Yan yung So, masakit na part. That's so sad. So, pwede ka daw iyak ng iyak sa stage. Alam mo yun, iyak ng iyak sa worship. Pwede kang, alam mo yun. Hindi ko sinasabing huwag natin gawin yun, ha. May tamang, may tamang parang application yun, di ba? Or may tamang circumstance na applicable and valid yun and sabi nga sa scripture, kinokollect ni Lord yung tears natin. Pero ang point is, diba, pwede kang with all your heart, pwede kang with all the passion, pero if not in the spirit, hindi ka nagsaserve or wala kang sinaserve. For example, anong difference ni King Solomon, na ginather niya yung thousands of yung mga pinakamatatabang mga offering, tapos in-offer niya lahat doon sa temple, tapos na-please si God. Sobra. Tapos dumating like a heavy cloud yung presence. Wala na. Sobrang binabasa natin sa Chronicles. Anong difference niya dun sa King Saul na kinuha lahat yung mga matatabang the best. Pero sinabi ni Lord, patay mo lahat yan. Huwag kang mag-spare ng kahit ano. Pero pareho naman sila in action. Pareho ba sila ng ginawa? Oo. Kinuha nila yung mga the best. Pareho ba sila? Oo. Sinunog nila pareho. So in action and in principle, in practice, oo, pareho silang nagsunog. Pareho silang nagkuha ng mga magandang matatabang mga hayop na i-offer. Pero bakit yung isa pleasing, yung isa hindi? Spirit. So in practical way, PJ, ang itsura ba na yan is, for example, kunyari nag-moment ka kay Lord, ganun. Tapos may instruction within your spirit that you will praise. Pero yung ginawa mo kasi nga yung soul mo parang gusto niyang umiyak. Is na nag-iyak-iyak Oh, ka. iyak-iyak then siya. you're Tapos driven. yung spirit mo sinabi na, no, you have to praise, you celebrate, gano'n. Tapos ikaw umiyak ka. Tapos, so yun ba yung itsura nun? Pwede, in practice, yes. Isa yun, di ba? Tama. Tapos inan mo pa yung, Spirit, lead me where much. Yeah. Iyak na iyak ka, di ba? Tapos nung tapos ka nang umiyak, sabi ni Lord, okay. Let out a shout of praise. Huh? So lahat nung 2 hours kung umiiyak ka. Yes. Yeah. Diba?
Okay. Kasi nga, ano ba yung how do you know that you're serving God in the Spirit? Okay. How do you know you're serving God in the Spirit? Diba? Okay. Yeah. So, si God who is Spirit, ano yung key sa Scripture? Sees that which is done in the Spirit and rewards openly. Openly. Sabi mo sa Matthew, diba? The Father who is in secret sees you doing something in the secret, then rewards you openly. So, ano yung principle na 'yon? Or, 'di ba? Pag sinabi natin na or pag tinignan natin 'yun, 'di ba? Ano ba yung act or ano ba yung pwede mong gawin or ibigay or yun nga, yung way ng pag-offer mo that is done in the secret or in spirit. Kasi yung in truth, gets na natin yun eh. Simplified siya in terms of understanding it. Mas na-gets ko siya na in-explain siya ni Papa Lo this way. Na hindi mo pwedeng sabihin na, oh God, I praise you because you've provided for me millions and millions, pero wala ka pang millions. So hindi ka nag-worship in spirit. In truth. Alam mo yun? Walang truth na sa mga pinagsasabi mo kasi. Wala. Ano? Sabihin ni Lord, sabi mo, thank you. Alam mo yun, like, it makes sense, diba? Hindi ka pwede mag-thank you kay God for something na hindi ka naman niya binigay sa'yo. Ano yun? Nagpapanggap ka na kasi, alam mo yun, ganda ng lyrics. Alam mo yun, pero, diba? Pero, so, alam natin yung in truth, meaning, in the truth of your experience with God. Ganun na lang. Pero in the Spirit, ano yung essence nung you giving something in the Spirit? So, ang key or ang principle is na God who is Spirit requires an offering that is given in Spirit or in the secret. So, ano ibig sabihin nun? For example, nung sinabi ni Lord na let go, yun yung worship. When you let go. Kasi yun yung hiningi niya. So kahit anong song noon time na kahit kumakanta ng hallelujah, pero yung heart mo, I let go, I trust you, Lord. Diba? Yes. Wow. Amen. Or ano pa ba? Sige, baka may gusto pa kayong example. Or may naisip kayong example. I hope that nag-make sense. Nag-make sense, no? Yes. Ayos, bro. Alright. Okay. So yun nga, we are serving God with our spirit. Diba? Hindi tayo nagbibigay lang ng physical na offering. Diba? Nagbibigay. Tingin tayo sa ano pa mga example. Kayo baka may inisip kayo example tapos anahin natin. Ito hindi siya example pero siguro sa case ko usually Kuha lang akong tubig. Wait lang. pag in the spirit hindi siya nagme-make sense. Hindi siya nagme-make sense sa akin. Tapos usually contradict siya sa kung ano yung gusto ng soul na gawin. Ano yung gusto ng soul ko na gawin. Like for example, 'di ba, parang nung Saturday night nga, parang wala yung soul ko noon. Pero hindi ko maintindihan. Grabe yung pull na mag-praise na kahit di pa ko okay hanggang umaga. Parang yung soul ko parang gusto siya mag-break it down. pero something in me na says praise him. So parang para sa akin usually
yung pag in the spirit ako, hindi siya nagme-make sense sa soul ko na gawin siya. So yun siya para sa akin, PJ, sa experience ko. So, yung pag nagbigay ka ng something kay Lord in the Spirit, di ba? Nandun pa rin siya. Ito yung parang pwedeng maging mas magpadali ng understanding. Di ba? Kapag sinabi mo kasing in the Spirit, ibig sabihin in the truth of something that means something to God. In the truth of that which means something to you and to God. Like, paano ba sasabihin na mas madali? For example, sa ating, kunwari yung, let's say, kayo ni Edwin, kunwari, as partners. Diba? Kunwari, meron kayong something na, meron isang something that means something to the both of you. Tapos yung something na yun para, let's say, ma-accomplish requires the both of you to give yourselves. So, in the Spirit, alam nyong in the Spirit kayo, if nandun kayo dun sa the truth of the reality of that which is yung kung ano yung hinahanap sa inyo nung time na yun, and yung reality, and yung understanding, yung truth nung nangyayari na yun. Tapos binigay nyo pareho, and then na-accomplish siya. Worship. You did it in the Spirit. Kasi to be in the Spirit is to be in the truth of kung ano yung something that which means something to God. Meaning. That matters to Him. That matters to God. So for example, in the Spirit, binigay ng woman yung few cents that means so much to her. Binigay niya kay Lord. All that she had to live on, binigay na niya. So ibig sabihin, in spirit, ano yung ginawa niya? She gave everything to God. Kasi yung condition is, yun na lang yung natitira niya, all that she had to live on. So ano yung ginawa niya? She gave everything. So ano yung voice and ano yung sinabi niya in the Spirit? God, I trust you. And diba? yun yung nagmamatter kay God. And yun yung nagmatter. So nung nakita yung Lord Jesus, sabi niya, wow, guys, loko. Wow. That means so much to the Lord. Wow. Kasi Amen. Ano yung pwede mong ibigay kay God na may meaning sa kanya to the point na pwede siyang ma-provoke or pwede siyang pwede siyang Okay. may binigay, may itong anak ko, na-move ako na itong anak ko. May binigay siya sa akin na nag-make sense? Yeah, makes sense. In the Spirit. Amen? Amen. So every man of God who has ever served God using His Spirit. So established yan. Hindi yan parang para lang sa mga prophets. No. Para sa ating lahat yan. Period. We do not serve God with just a whole heart. Yielded heart. Yung lahat ng mga magandang pwede nating sabihin na I love you with all my heart. Alam mo yan? Diba? We serve God with our spirit. Yeah. Amen. Amen. Kaya nga kaya nga pansin nyo, kaya nga ito example na experience natin every Sunday. Diba? Kaya nga pag nagpe-pray tayo before tayo mag-engage dun sa worship time. Diba? Anong nangyayari dun sa prayer na moment before tayo pumasok? Diba? Nagiging meditation siya, nagiging entering the truths of God. Na this is
this is what it means to God in this moment na mag-pray tayo this way. Kaya nga niya kailangan i-instruct ka what to pray for. Bakit? Kasi to Him who will answer the prayer, pag hindi mo siya prinay ng tama, I cannot answer you. Yeah. Make sense? Pero nung sinabi niya, ito yung pag-pray mo, anak, and tell them to pray this way. Tapos ano nangyari? And na-engage yung mga tao to pray accordingly, according to the Spirit. Wow. Anong nangyari? And then, kasi yun yung may meaning kay God nung time na yun na this is what I'm calling you to do. Wow. So you're serving Amen. God with your spirit. That makes sense? You're not serving God with your soul. For example, bro, kinuman ka ni Lord. Anak, tayo ka dun sa labas. Tapos ngitian mo lahat. With all your heart. Alam mo yun yung call sa'yo ni Lord. Ngitian mo silang lahat. Tapos yung nakatayo ka dyan sa labas. Tapos yung unang dumating, nakasimangot. Tapos nginitian mo. Anong ginawa mo? Sinerve mo ba yung person? Sinong sinerve mo? Sinerve mo si Lord. In the Spirit. Amen. Regardless kung anong naging reaction ng person na nakasimangot or kung sinunod mo si Lord. Amen. I hope it makes sense. So, yun. Ano yung thing that means something to God in time na yun that He told you to do, that He asked from you? Amen? Okay. We can serve God with our hearts, but what makes it valid is when we serve with our spirit. Amen. My God is seeking those who will worship Him Amen. with their spirit. Amen. Amen. Kasi pwede kang mag-serve, pwede kang mag-gitara, pwede kang kumanta, pwede kang mag-usher. Thinking na yung act itself is the service. No, you can serve the church, you're serving the people. Pero in spirit, I am serving the Lord. Sabi sa scripture, I do not work as if I'm serving men. Kumbaga, ang truth sa'yo na mas aware ka of is na I am serving the Lord. When I'm stacking these chairs, I am serving the Lord. Yan. Amen. In the Spirit. Kasi yun yung truth. Yun yung nakasulat sa scripture. Yun yung principle mo. And yun yung yun yung meaning sa'yo ng ginagawa mo. In the Spirit. Make sense? Amen. Yes. Amen. Kasi yun prescribed na yun eh. Mas sinabi sa atin ni Lord sa scripture, do not work as if you're working for mere human masters. But in everything that you will do, work for, di ba? In the knowledge na you are working in service to God. So kung nandun ka in the Spirit, nandun yung reality mo, then you are serving God with your spirit. Whether usher ka, whether nasa music ka, whether nagkiklik ka ng slides, whether nagwawalis ka, Spirit. You're not serving men. You're serving God. Amen? Amen. Amen. Wow. May time pa ba tayo? Wala na. Time na. Okay, sige. So mag-stop tayo dun. May yung last natin is next week. Okay, tatapusin na natin ito next week. Yes. Yes. Amen. 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 Thank you, Lord. Yeah, yun. Thank you guys for joining us or watching the replay. Tama ba? Replay? Yes. I-upload namin to. So, ayun. We'll see you next week for our last discussion. Ito, ruling over your spirit. I hope na nandami yung tututunan. Same with us here. Nandami namin Yes. Thank you, Lord. Na hindi lang siya lumagpas sa kabilang tenga nyo. Yung lahat ng pinakinggan nyo. But you truly learned. And you're living by what you are learning. Ayun, we'll see you this Friday for Father's Heart.
and of course, this Sunday for Sunday worship service. And to those, all of you na nag-register for baptism, we have our pre-baptism seminar after Sunday worship service this Sunday at 2 p.m. So, kung nag-register kayo for baptism, go and let's all learn. Doon nyo actually malalaman kung bakit nga ba tayo nagpapabaptize? Bakit nga ba Yes. ganito? Alam mo yon, bakit nga ba nilulubog tayo sa tubig and doon ka na, charot. Hindi, pero alam mo yun, you will all learn, we will all learn that sa pre-baptism seminar. So we hope that you will join us, and we'll see you next week. Shalom and good night. Good night, fam. Bye.